ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan lang tayong mabuhay kaya dapat ay sulitin natin ang bawat sandali. Pero hindi ibig sabihin paulit-ulit na natin gagawin ang isang pagkakamali. Ikaw kabarangay, siningil ka na ba ng kapalaran sa iyong mga nagawang kasalanan? Dear Papa Dudut, kung hindi material na bagay o yaman sa mundo, edukasyon ang pinakamagandang regalo na pwede nating ipamana sa ating mga anak. Katulad din po ito ang mga bagay na hindi matutumbasan ng kahit na magkanong halaga. Tulad ng pag-ibig, pagtanggap at pagkalinga. Bilang magulang ay malaki ang papel na ginagampanan natin upang masigurado na hindi mapapariwara ang buhay ng ating mga anak. Hindi po ako naniniwala sa mga bagay na yon noong una. Ngunit huli ko na napagtanto ng pagiging magulang ay isang malaking responsibilidad na habang buhay na nakaatang sa ating mga balikat sa oras na magdala tayo ng bata sa mundong ito. Bago ko po ituloy ang istorya ko ay gusto ko po munang bumati ng isang magandang araw sa inyo at sa mga katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Matagal na po akong kabarangay, Papa Dudut, at naisipan ko pong sumulat sa inyong istasyon para magbahagi ng kwento ng buhay ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Philip. 45 years old, tubong Palayan City, Nueva Ecija. Pero nandito ako ngayon sa Maynila. Nadiskubre ko po ang programa ninyo noong minsan ko itong narinig sa radyo sa isang kainan kung saan ay nagtatanghalian ako. Hindi ko po natapos yung kwento pero tinandaan ko po kung anong pangalan ng inyong istasyon. Simula noon bago matulog sa gabi ay nakikinig na ako sa programa ninyo online hanggang sa naging libangan ko na nga po yun. Marami kasi akong natututunan mula sa mga kapuso natin na nagpapadala ng kanilang istorya, lalo na sa mga kapwa ko magulang. Halimbawa po noon ay yung mga bagay na nabanggit ko kanina na sana'y mas maaga kong nalaman para wala akong pinagsisisihan. Hoy, Ellen! Hoy, gising! Philip! Philip, ano ba? Anong ano ba? Gumising ka nga dyan? Lasing ka ba? Hindi ah! Tsaka wag mo nga ibahin yung usapan. Bangon dyan! Sandali, baka magising yung anak natin. Sige ka, ikaw magpapatulog dyan. Hirap pa naman patulugin niya, nagmamaktol. Bumangon ka na kasi dyan! Ito na nga, babangon na. Oh, ano bang problema mo? Ba't mo ba ako ginising? Tinatanong mo pa talaga? Ayos ka ring babae ka. Para kang walang asawa kung umasta. Ha? Ano pinagsasabi mo dyan? Tingnan mo yung kaldero, walang sinaing. Meron nga pero tutong naman. Hindi ko yan makakain, matigas. Ayoko niyan. Tapos yung ulam kakapirasong tortang talong tsaka dilis. Hindi ko yan malulunok. Hanggang lalamunan ko lang yan. Ginising mo ako para lang sabihin yung mga bagay na yan? Sira na ba tuktok mo? Oo, kasi nagugutom ako. Eh di sana bumili ka ng ulam. Ano bang gusto ng mahal na hari? Fried chicken? Lechon baboy? Sinigang na hipon? Pasensya na po kayo ha kasi wala po tayo nun. Dahil magkano lang naman po yung perang binibigay nyo sa akin. Lakas mo mga asar ha. Halika rito. Tatanggalin ko yung buhok mo sa ulo. Ilalaga ako at papainom ko sa iyo yung sabaw. Nasasaktan ako! Demonyo ka! Masasaktan ka talaga sa akin. Kasi nakakabwisit ka. Ikaw ang nakakabwisit. Bitiwan mo ako sabi! Ano nga ulit yung sinabi mo?
Parang wala akong asawa. Bakit? Sino nga ba ulit ang asawa ko? Ikaw? Kasi kung oo, yun din ba ang turing mo sa akin? Hindi naman, di ba? Hindi ko kasi maramdaman na mahal mo ko, lalo na nagkaanak tayo. Ano ba pinagsasabi mo? Pagkain lang yung usapan natin dito, kung saan-saan ka na naman nakarating. Nagtataka ka pa talaga kung bakit hindi kita tinirhan ng hapunan? Anong oras ka ba umuuwi? Minsan hindi ka pa nga umuuwi kasi alam ko, ramdam ko na nandun ka na naman sa babae mo. Sayang lang yung pagkain, napapanis. O tulad ngayon, aminin mo, anong oras na? Pasado 2:00 na ng madaling araw. Uuwi ka lang dito para maghanap ng makakain? Bakit? Hindi ka ba pinakain ng babae mo? Tumahimik ka na. Baka paduguin ko yung bunganga mo. Eh di gawin mo! Pag sinaktan mo pa ulit ako, sisigaw ako. Maririnig na mga kapitbahay natin yung nangyayari at sisiguraduhin ko sa'yo na may kalalagyan kang damuho ka! Pasalamat ka, kaya ko pang kontrolin sarili ko. Kundi kanina ka pa nagmumumog sa sarili mong dugo. Kapal ang mukha mo, hayop ka! Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Hindi mo na ako nirespeto kahit nandito man lang sa sarili nating pamamahay! Tinatanong mo pa talaga yan? Karespe-respeto ka ba? Tingnan mo nga yung itsura mo. Isa pa lang anak natin. Pero daig mo na yung baboy na nanganak ng 100. Anong sinabi mo? Sira ulo ka! Masakit ba? Totoo naman sinabi ko ah. Nakita mo na ba sarili mo sa salamin? Kung hindi pa, sige, manalamin ka. Para malaman mo dahilan ko kung bakit sukang-suka na ako sa pagmumukha mo. Kung pwede lang talagang bulagin ko sarili ko para di na kita makita eh. Kasi napakapangit mo na, Ellen. Hindi na ikaw yung dati. Para ka ng maligno. Manahimik ka na kung wala ka magandang sasabihin. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang perpekto. Hindi nga ako perpekto pero hindi ako kasing lala ng itsura mo. Kaya wag na wag mong isusumbat sa akin ng pambababae ko. Kasi may awa pa rin naman ako sa inyo ng anak natin. Dahil dito pa rin ako sa bahay umuuwi. Umuwi ka lang naman dito para makikain ah. Pero wala namang pagkain. Kaya ano pang hinihintay mo? Magsaing ka na doon. Magluto ka rin ng masarap na ulam. Bigyan mo ng pakinabang sarili mo. Oh, wag mo akong titigan ng masama ah. Baka mawala kontrol ko sa sarili. Makita mo hinahanap mo. Matapos po ang tingin ko sa sarili ko, Papa Dudut, lalo na alam kong habulin ako ng mga kababaihan. Palibasa'y gwapo ako, artistahin, kamukha ko nga si Dingdong Dantes nung binata ko kaya alam kong maraming babae at binabae ang nagkakagusto at nagkakandara pa sa akin. Pero dala ng kapusukan ay nabuntis ko po ang nobya kong si Ellen noong 18 anyos ako. Tapos ay nag-live-in na kami at napilitan akong huminto sa pag-aaral para maagang magtrabaho. Hindi naman kasi kami mayaman. Pagsasaka lamang ang trabaho ng tatay ko at nangangatulong lang si nanay. Pero nahinto na yon dahil naging sakitin ang nanay ko kaya naging taong bahay na lamang siya. Bali 9 kaming magkakapatid at pangatlo ako. Nung una akala ko ay masayang magkaroon ng sariling pamilya. Pero dahil pakiramdam ko ay hindi ko pa nasusulit ng husto ang pagiging binata, aaminin kong nakaramdam ako ng pagkaburyong sa pagsasama namin ni Ellen, Papa Dudut. Palagi kong iniisip na nakakulong ako sa sitwasyon na gustong-gusto ko nang alisan at takasan. Kaya nga nagsimula akong mambabae kahit 2 buwan pa lamang nakakapanganak noon si Ellen. Nung una ay libangan lang kasi nagsasawa na akong nakikita lagi ang mukha ng live-in partner ko. Pero hindi ko akalain, Papa Dudut, na hanap-hanapin ko na ang gawaing yon kinatagalan. Yun po ang madalas naming pagtalunan ni Ellen lalo na matinik siyang humanap ng ebidensya at makiramdam. Hindi ko rin naman kasi tinatago. Parang proud pa nga ako. Sa totoo lang ay hindi niyo ako masisisi. Napapangitan na kasi ako kay Ellen simula nang manganak siya. Ang laki na ng pinagbago niya. Hindi na siya yung syota kong sexy, makinis ang balat at maganda. Nalosyang na siya, Papa Dudut, at pinabayaan na niya ang kanyang sarili. Kaya sinong lalaki ang gaganahang makisama pa sa kanya? Iniisip ko pa lamang na tatabihan ko siya sa kama ay nasusuka na ako. Kaya mas lalo ko pang pinaramdam kay Ellen na ayaw ko na sa kanya at sa wakas nakaramdam din siya, Papa Dudut.
Anong oras na? Saan ka na naman nanggaling? Pwede ba? Pagod ako. Paupuin mo nga muna ako bago mo ako birahin ng tanong dyan. Tsaka daig mo pa nanay ko kung mag-interview. Yung totoo. Ikaw yung magsabi ng totoo dahil kapag nagsinungaling ka, malilintikan ka talaga sa akin. Pinagbabantaan mo ba ako? Sinasabi ko lang yung pwedeng mangyari. Eh di pinagbabantaan mo nga ako. Gusto mong malaman kung saan ako galing? At kung bakit alas 3 na ako ng madaling araw umuwi? Sige, sasabihin ko. Pero huwag kang umatungal pag narinig mo ah. Wala pa nga akong sinasabi, umiiyak ka na dyan? Best actress ka talaga eh. Galing ka na naman sa babae mo, di ba? Ha? Oo. Hindi dun sa kilala mo ah. Bago na naman to. Pakilala sa akin ng katrabaho ko. Galing ako sa kanya. At kumain na rin ako kaya busog ako ngayon. Hindi mo na kailangan magluto kasi wala ka namang nalulutong masarap. Napakawalang yaha mo rin, ano? Kasi ngayon lang ako nakakita ng lalaking pinagmalaki pa talaga sa harap ng kinakasama niya yung pambababae niya. Wala ka na ba talagang takot sa Diyos? Paano kung paglabas mo dyan bigla ka nalang tamaan ng kidlat? Kung may tatamaan man dito, ikaw yun. Kung ano-ano na naman yung pinagsasabi mo, sinagot ko lang naman yung tanong mo. Tsaka bakit ako paparusahan ng Diyos kung nagsabi lang naman ako ng totoo? Ibang klase. Hindi na talaga kita kilala, Philip. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Kung umasta ka, akala mo kung sino ka. Para sabihin ko sa'yo, matakot ka sa karma. Kakarmahin ka rin sa pinaggagawa mo sa akin at sa anak natin. Hindi ako naniniwala sa karma. Kaya huwag ka na mag-aksaya ng panahon na hilinging karmahin ako. Tsaka wala akong ginagawang masama sa anak natin, Ellen. Masyado pa siyang bata para maintindihan yung nangyayari. Pag tumanda na siya, malalaman niyang may dahilan kung bakit ako nang bababae. Hindi na kasi ako masaya sa'yo. Anong gusto mong gawin ko? Ayaw na nga kitang pakisamahan eh. Pero ikaw tong panay-siksik pa rin ang sarili mo sa akin. Mahal ko lang yung pamilya natin. Ayokong lumaki yung anak natin sa isang sirang pamilya katulad ng kinalakihan ko, Philip. Bakit ba hindi mo yun maintindihan? Bakit patuloy mo pa rin akong sinasaktan? Kasi sawang-sawa na ako sa relasyon natin. Aga natin nagsama. Ayoko pa talaga magkaroon ng sariling pamilya. Ano ka mo? Baka nakakalimutan mong binuntis mo ko. Ikaw lang naman yung gusto magkaanak tayo kasi ayaw mo na akong pakawalan. Sa bagay, sa gwapo ko ba namang to eh. Dami mong kaagaw. Dami nagkakandara pa, taglalaway sa akin. Lalo na dyan sa labasan. Noon yon. Pero ngayon nagising na ako sa katotohanan. Ilang taon din ako nakisama sa'yo. Tiniis ko lahat ng pang-iinsulto mo. Pinalagpas ko yung mga panloloko mo sa akin. Kahit nangaharap-harapan lang ng bababae ka, pero pagod na ako. Ayoko na makisama sa'yo kasi mga tuluyan na ako mawala sa katinuan. Aalis ka? Di umalis ka. Ilang beses mo na ako nilitanyahang aalis ka. Pero palagi ko pa rin nakikita yung pangit mo mukha pag gising ko sa umaga. Kaya siguraduhin mong bukas na bukas, pag mulat ng mga mata ko, wala ka na sa bahay na to, ha? Para naman hindi masirang araw ko, umagang umaga. Ang sama mo! Napakasama mo! Ilang beses ko na yung narinig. Hindi na ako apektado dyan. Oh, paano? Inaantok na kasi ako eh. Gusto ko nang matulog, kaya tabi nga dyan. Aray ko! Pwede ba? Huwag ka nang umiyak dyan. Pinatabi lang naman kita. Paharang-harang ka kasi sa daan. Akala mo naman binugbog ko. Pangit ka na nga. Papapangitin ko pa ba yung pagmumukha mo? Isip-isip din. Umalis po si Ellen sa inuupahan namin nang hindi kasama ang anak naming lalaki ng araw na yon. Sa totoo lang ay may bahagi sa akin na naiinis. Kasi iniwanan niya pa ako ng responsibilidad pero masaya pa rin ako dahil nasa akin ang anak ko. Katulad ko ay gwapo ang bata, papadudot at gusto ko siyang palakihin. Kaso ay wala akong alam sa pag-aalaga sa kanya. Kaya agad akong nag-alsa balutan at umuwi sa amin. Sinabi kong nilayasan kami ni Ellen dahil sumama siya sa ibang lalaki. Pinalabas kong ako ang biktima, bagay na pinaniwalaan ng pamilya ko. Hindi na rin naman nadepensahan ni Ellen ang kanyang sarili kasi agad siyang umuwi sa probinsya nila sa Davao pagkaalis niya sa poder ko at simula noon ay wala na akong naging balita pa sa kanya.
Pinaaral si Ellen ng tiyahin niyang matandang dalaga at nagkakilala kami sa parehong high school na pinasukan namin. Pero namatay yung tiyahin niya noong nalaman nitong nabuntis ko ang pamangkin niya bago pa kami tumuntong sa kolehiyo. Mahigpit kasi yon kay Ellen. Yun bang tipong gusto nito ay mag-aral lang ng mabuti ang pamangkin niya. Kaso dahil nga po sa nangyari, inatake ito sa puso nang malaman nito ang sitwasyon. Wala nang malapit na kamag-anak pa si Ellen sa Nueva Ecija, kaya wala siyang mapupuntahan kundi ang bumalik sa probinsya nila o kung saan man siyang lupalop ng Pilipinas nagpunta. Bahala na siya sa buhay niya. Hindi ko na rin po inalam kung anong nangyari sa kanya. Kinatagalan kasi ay masaya naman ako dahil nakalaya na ako sa relasyon naming dalawa. Noong mga sumunod na taon ay nakapagtrabaho ako sa Maynila habang nasa nanay ko ang anak ko. Dito ay nagbuhay binata ako. Malaya kong ginawa ang gusto ko nang walang nagbabawal sa akin. Nang babae ako hanggang sa gusto ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Marami po akong pinasok na trabaho pagdating sa Maynila. Nagbuhay ako sa paggawaan ng cellphone, nagtindero sa panaderya, sumideline sa construction, naging kargador sa bigasan hanggang sa may nakapagpasok sa akin bilang waiter sa isang bar. Doon po ako nakakilala ng iba't ibang babae at kahit mga bakla ay pinatulan ko na kapalit ng pera. Yung perang kinikita ko sa pagbebenta ng aliw ay pinapadala ko sa nanay ko para sa anak ko. Walang kaalam-alam ang pamilya ko sa Nueva Ecija sa mga pinaggagawa ko ng panahon na yon. Lalo akong naging mapusok. Inisip ko na minsan lang ako mabubuhay sa mundo. Bakit hindi ko pa sulitin yung bawat sandali? Kaya lang darating ka rin pala sa punto na mapapagod ka na lamang sa ginagawa mo, Papa Dudut. At yon ay matapos kong makilala si Amora. Negosyante siya at madalas niya akong binibigyan ng pera kaya kahit papaano'y napamahal na rin ako sa kanya. Sinabi ko rin kay Amora na may naiwan akong anak sa nanay ko sa probinsya namin at wala namang kaso yon sa kanya. Sa huli niyaya niya akong tumira na kami sa isang bubong kasama ang anak ko na hindi nagtagal ay kinuha ko nga sa nanay ko para dalhin sa Maynila. Hindi kami nabiyayaan ng anak ni Amora dahil baog siya. Papadudot kaya minahal niya ng husto ang anak ko na para bang tunay niyang anak. Mabilis na nagdaan ang mahabang panahon. Akala ko'y makukontento na ako sa pamilya namin ni Amora pero bigla na lamang akong nakaramdam ng pangangati. At pagnanasang tumikim na naman ng ibang putahe. Galing ka na naman sa restaurant? Sabihin mo, galing ka na naman ba doon? Oo, ano naman? Nagbabantay ko ng mga trabahador natin. Tinitingnan ko kung sino yung mga tatamad-tamad sa kanila. Tinitingnan daw kung sinong tatamad-tamad. Sabihin mo, binabantayan mo lang yung babae mo doon. Amora, yan ka na naman sa tamang hinala mo eh. Paanong di ako maghihinala? Bigla ka na lang nagka-interes sa restaurant natin. Dati ayaw na ayaw mong pumupunta doon kasi wala ka kamong alam sa mga gawain doon. Mas gusto mo pang intindihin yung machine shop mong palugi kaysa tulungan ako mag-manage sa restaurant natin. Tinutulungan ka na ngayon tapos nagrereklamo ka pa rin? Alam mo, yan yung nakakainis sa ugali mo. Hindi mo na nga ako sinuportan doon sa machine shop ko kasi kamo, wala namang patutunguhan yung negosyo kong yun. Tapos ngayon na tinutulungan ka naman sa restaurant natin? Ganyan ka pa rin sa akin? Saan na ba ako lulugar sa pamamahay na to? Sige nga! Ma, pa, nag-aaway na naman po ba kayo? Rinig na rinig po yung mga boses nyo sa kwarto eh. Ito kasing mama mo, lakas mambuisit. Pagbintangan daw ba akong may babae? Inaasikaso ko lang naman yung negosyo niya. Ilang araw na siyang missing in action dun. Malamang hahanapin na siya ng mga tauhan niya. Pa, di ba may sakit si mama? Kaya hindi siya nakakapunta sa restaurant. Huwag niyo na po siyang awayin. Buti pa tong anak mo, may pakialam sa akin. Sinasabi mo bang wala akong paki sa'yo? Di sana, hindi ko na inisikaso yung restaurant mo. Negosyo natin yun, kaya dapat mo talagang asikasuhin kapag may sakit ako. At yun na nga yung ginagawa ko tapos minamasama mo pa. Hindi ko minamasama yung pag-aasikaso mo. Nagpapasalamat nga ako kasi ginagampanan mo yung tungkulin na ako dapat ang gumaganap kaso nagkasakit ako. Ganyan ba yung tono na nagpapasalamat?
Yung pagbibintangan mo ako sa bagay na hindi ko naman ginawa. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Kita mong naririnig ng anak natin yung away natin. Hindi tayo nag-aaway. Nag-uusap lang tayo ng mahinahon. Ay, ewan ko sa'yo. Binibigyan mo ng sarili mong kahulugan yung mga bagay-bagay. Pinapakomplikado mo. Pa, wag na po kayo magalit kay Mama. Baka mabinat po siya eh. Oh, Ma, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako, anak. Saka bakit gising ka pa? Anong oras na Nagre-review po kasi ako para sa midterm exam namin, Ma. Tama na yan, matulog ka na. Magpahinga ka na para hindi ka inaantok sa exam nyo. O ikaw din, Philip, matulog ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Kung ito pa ring bagay yung pag-uusapan natin, mabuti pang wag mo na akong kausapin. Pesteng buhay to. Gumawa ka ng masama, masama ka. Gumawa ka ng mabuti, masama ka pa rin. Ay, buhay! Akala ko ay tuluyan na akong nagbagong buhay dahil hindi na ako tumingin sa ibang babae matapos kong makisama kay Amora. Kinasal pa nga kami ng misis ko at namuhay bilang isang pamilya kasama ng anak ko. Napaka-perpekto na po ng lahat sa buhay ko pero ako lang yung hindi na naman nakaramdam na makontento. Nagsimula yun nung may makilala akong magandang babae, dalaga at mas bata sa asawa ko. May restaurant kaming pinapatakbo ni Amora at serbidora namin ang naturang babae na kinahumalingan ko. Hindi naman ako madalas pumunta sa restaurant namin kagaya ng sinabi ng misis ko pero dahil gusto kong makita yung babae ay palagi po akong pumupunta doon hanggang sa napansin na ng misis ko ang mga galawan ko. Yun ang madalas naming pagtalunan na lagi kong pinabubulaanan. Wala po akong pakialam kahit magmukha akong hipokrito. Ayoko lang talagang umamin kay Amora na hindi na ako attracted sa kanya. Sa huli sinisante ng asawa ko ang naturang empleyado kaya lalo ako nanlamig sa kanya, Papa Dudut. Simula noon ay hindi na ako masyadong tumatabi kay Amora lalo na sa kama. Hindi na rin ako nakikipagsiping sa kanya, Papa Dudut. Lagi kong pinaparamdam sa kanya kung gaano ako nandidiri pag magkasama kami. Vocal po ako sa kagustuhan kong magkaanak kami pero hindi niya maibigay dahil baog siya. Kaya nung hindi na niya makaya yung pagka-guilty dahil sa kakulangan niya, kinausap niya ako ng masinsinan at pumayag siya na bumuntis ako ng ibang babae para magkaanak kami. Wala naman daw kaso kung alagaan niya yung baby at ituring na parang anak niya kasi ganun din yung eksaktong ginawa niya sa anak ko. Kaya hindi na po ako nagdalawang isip at agad kong sinunggaban ang opportunity ng munting kalayaan na ibinigay niya sa akin. Ang totoo ay ayaw ko naman po talagang magkaanak. Palusot ko lamang yon para payagan niya akong mambabae. At dahil mahal na mahal ako ni Amora, alam kong wala siyang hindi kayang gawin at isakripisyo alang-alang sa pag-ibig niya sa akin. Tumagal po ng ilang buwan ang setup namin yon hanggang sa napansin na ni Troy, Papa Dudut. Pa, nasaan po si Mama? Nandun na sa kwarto. Natutulog na yata, anak. Pwede ko po ba kayong makausap? Oo naman. Lalaki sa lalaking usap ba yan? Tungkol ba sa babae, anak? Kasi kung oo, tamang tao yung nilapitan mo. Marami akong maipapayo sa'yo. Halika, upo ka muna. Gusto mo bang tikman tong beer na iniinom ko? Hindi na po, Pa. Salamat po. Bakit parang nanginginig boses mo? At mukhang iiyak ka na dyan. Ano bang problema mong bata ka? Magsabi ka nga sa akin. Hindi na po ako bata. 20 years old na po ako. Huwag niyo na po akong tratuhin na parang wala akong alam sa nangyayari dito sa bahay natin. Ano bang ibig mong sabihin? Linawin mo nga mga sinasabi mo. Tama po kayo na tungkol sa babae yung gusto kong pag-usapan natin. Pero wala pong kinalaman sa akin yun, Pa. Kundi sa inyo. Anak naman ng teteng. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Troy? Pa, please, suminahon lang po kayo. Huwag kayong sumigaw kasi baka magising si Mama. Wala akong pakialam kahit magising yung mama mo. Tsaka huwag mo akong utos-utusan, ha? Ako pa rin tatay sa ating dalawa. Kayo nga po ang tatay pero bakit ganyan kayo umasta? Hindi na po ba kayo naawa kay Mama? Pa, alam ko na may babae kayo kasi lagi kong nakikitang umiiyak si Mama. Paano nyo nahatim na gawin yun sa kanya? Wala akong ginagawang masama.
Kaya huwag kang magsalita na para bang napakalaki ng kasalanan ko sa mama mo. Tsaka kung nang bababae man ako, alam niya yon. May permiso niya. Ano pong ibig niyo sabihin na may permiso? Alam ni mama yung ginagawa niyo? Basta, wala ka nang pakialam doon. Pag-aaral mo at tupagin mo. Hindi yung relasyon namin ng mama mo. Lintik, nasira na tuloy gabi ko dahil sa'yo. Hindi po ba kayo natatakot sa karma, pa? Hindi ako naniniwala sa karma. At wala akong kinatatakutan. Kaya wag na wag mo nga akong lilinyahan ng ganyan. Para kang nanay mo. Puro na lang karma. Oh, nagkatotoo ba? Naging miserable ba buhay ko? Natin? Hindi naman, di ba? Hindi tayo naghihirap ngayon. Nakakakain ka ng sapat. May pera tayo pambili ng luho at mga bagay na gusto natin. Kaya nasaan doon yung sinasabi mong karma? Sige nga. Kalalaki mong tao, nagpapaniwala ka sa ganyang mga bagay. Kung hindi kayo naniniwala, naniniwala ako sa karma. Kaya nga kinakausap ko kayo ngayon pa para makiusap na tigilan nyo na yung ginagawa nyo kay mama. Huwag na po kayo mambabae. Kahit na sabihin nyo alam ni mama yung ginagawa nyo, nasasaktan pa rin po siya. At nasasaktan din ako kapag nakikita kong umiiyak si mama. Alam mo habang tumatagal, nagiging madrama ka na rin, no? Yung totoo, bakla ka ba? Aminin mo, bakla ka no? Hindi po ako bakla. Siguraduhin mo lang kasi lulumpuhin kita. Kung hindi ka bakla, bakit masyado malambot puso mo? Masyado ka madamdamin katulad ng mama mo. Para sabihin ko sa'yo, natural sa ating mga lalaki ang hindi makontento at humanap ng iba pagsawa na tayo sa putahe na palagi natin kinakain. Kaya wag na wag mo akong pagsasabihan na tigilan ko ng pambababae. Dito pa rin naman ako sa bahay natin umuwi. Mama mo pa rin naman asawa ko. Pamilya pa rin naman tayo. Gusto ko lang naman maglibang. Kaya wag ka nung kumontra. Hindi paglilibang ang tawag sa ginagawa nyo. Lalong hindi kung nakakasakit na kayo ng tao. Hindi lang po si mama nasasaktan nyo, pati ako. Alam nyo, sa totoo lang, nahihiya ako na ikaw ang naging tatay ko. Anong sinabi mo? Ha? Pabitawan nyo po ako. Bibitiwan kita kapag binawi mo yung sinabi mo. Lakas ang loob mong ikahiya ako anak lang naman kita. Ako pa rin tatay mo, Troy. Kaya umayos ka kung ayaw mong suntukin kita. Hindi po ako naniniwala sa karma kasi kung totoo yon, matagal na sanang nasira ang buhay ko noong unang beses pa lamang na nagloko ako sa relasyon namin ni Ellen. Pero hindi ko tinuring na karma ang pang-iiwan niya sa akin. Kasi kalayaan ko yon at masaya ako dahil nakawala ako sa nakakaaburido naming pagsasama. Tapos sinuwerte pa ako nang makilala ko si Amora. Gumaan ang buhay ko at pinagbigyan niya pa akong mambabae. Sige nga, nasaan ang karma doon? Kaya nga nainis talaga ako ng husto sa anak ko nang kausapin niya ako. At pakiusapan na tigilan ko na ang pambababae ko kesyo naaawa na raw siya sa mama niya. Sino ba siya para utusan ako at pakialamanan kung paano ko dalhin ang pamilya namin? Hindi ako nagkulang sa kanya bilang tatay niya. Pero kung makapagsalita siya, akala mo ay ako na yung pinakamasamang lalaki sa mundo. Kinahihiya niya ako? Ayos lang ba siya? Paano na lamang yung mga tatay na tumatalikod sa responsibilidad nila bilang magulang? Paano yung mga hindi nagsusustento o yung mga hinahayaang magutom ang mga anak nila? Gusto ko lang namang maging masaya at bigyan ng anghang ang pagsasama namin ni Amora. At labas na doon ang anak ko. Kaya naniniwala kung wala na siyang pakialam kung ano man ang gawin ko sa buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nagtagal ay umamin sa amin si Troy na may karelasyon siyang babae. May anak sa una at mas matanda sa kanya ng ilang taon, Papa Dudut. Hindi naman sa minamalit ko ang mga single mother. Pero hindi ko lang talaga gusto na may alagaing bata ang anak ko na hindi naman niya anak. Bukod doon ay 20 anyos pa lamang si Troy at nag-aaral pa. Ayokong mahati sa ibang bagay ang atensyon niya dahil mataas ang pangarap ko sa anak kong yon. Tutol din si Amora sa pakikipagrelasyon niya sa babaeng may anak, kaya nagkasundo kaming paghiwalayin silang dalawa. Pinagbawalan namin si Troy na makipagkita sa nobya niya hanggang sa magrebelde ang aming anak, Papa Dudut. Natuto si Troy na tumakas para lamang makipagkita sa girlfriend niyang nagtatrabaho na. Natuto rin siyang magsinungaling sa amin ng mama niya.
Napabayaan niya rin ang kanyang pag-aaral at may punto na akala namin ay pumapasok pa siya. Pero niloloko na lang pala niya kami ni Amora para makuha niya ang kanyang baon at pang-tuition kada bagong semestre. Tumagal ng 2 taon ang ganong pangyayari bago namin nadiskubre ang lahat, Papa Dudut. Pinaamin ko si Troy at galit na galit ako sa anak ko nang malaman ko ang katotohanan. Sa sobrang galit ko ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na saktan siya para turuan ng leksyon. Philip, ano ba? Bakit mo sinuntok si Troy? Troy anak, ayos ka lang ba? Halika, tumayo ka nga. Huwag mo kang tulungan yung batang yan. Hindi pa ako tapos sa kanya. Halika rito. Tuturuan pa kita ng leksyon. Troy anak! Rico pa! Sinaulo ka, Philip. Bakit mo sinipa si Troy? Amora! Baka gusto mo ikaw sipahin ko. Sige, subukan mo kung hindi may kalalagyan kang demonyo ka. Ako pa pala yung demonyo rito. Kumusta naman yung anak mong sinungaling at manloloko? Hoy Troy, akala mo siguro hindi namin madidiscover ng mama mo yung mga pinaggagawa mo, no? Hindi ka na pala nag-aaral, lintik ka? Tapos lakas pa ng loob mong humingi ng allowance sa amin. Pati yung pang-tuition mo sana, pinatos mo na rin. Saan mo dinadala yung pera na nakukuha mo sa amin? Sagot! Bago ko ba dagdagan yung suntok at sipa ako sa'yo? Pa, sorry po! Ma, sorry po! Sorry po kung nagsinungaling ako sa inyo. Sabihin mo na lang kasi yung totoo sa amin ng papa mo, nak, para hindi ka na niya nasasaktan. Ayoko rin namang nakikitang nagkakaganyan ka, kaya please, magsabi ka na lang. Natatakot po kasi ako eh, baka... Mas lalo kang matakot kung hindi ka pa rin magsasabi sa amin ng totoo. Pwede ba manahimik ka na nga lang muna dyan, Philip? Kita mong hindi na makapagsalita yung anak mo tapos ang taas-taas pa ng boses mo dyan? Natural! Alam nga namang matuwa ako sa ginawa ng lintik na yan. Niloko na nga tayo, gusto mo pa yatang magpapiesta ako. Ganun ba? Hindi ganyan ang ibig kong sabihin, kaya wag mo ako sagutin ng pabalang. Ang akin lang, daanin natin to sa maayos na usapan, yung wala sanang sakitan. Kontrolin mo yung galit mo, Philip. Bahala ka sa buhay mo, Amora. Basta didisiplinahin ko sa paraang alam ko ang anak ko. Ano? Tagal mo naman magsalita. Naiinip na ako. Huwag niyo po ako saktan. Masyado kang pakialamerang babae ka. Ma! Pa, bakit niyo po tinulak si Mama? Masyado kasi siyang mapapel. Bitiwan mo si Troy, kung hindi tatawag ako ng pulis. Subukan mo. Babaliin ko leeg ng batang to kahit na anak ko pa to. Ano na, Troy? Saan mo dinadala yung mga perang hinuhutot mo sa amin ng mama mo? Sa girlfriend ko po, pa. Ginagastos po namin. Tinutulungan ko po siya sa... Kapal na mukha mo. Kulang pa yung ginawa ko sa'yo. Philip, ano ba? Mapapatay mo yung anak mo. Wala akong pakialam. Wala pang bumastos sa akin sa tanang buhay ko. Kung meron man, sa kama lang ako pumapayag na bastusin. Kaya nga sobra-sobra ang galit ko sa anak ko matapos niya akong sagot-sagutin ng araw na yon, Papa Dudut. Ni minsan ay hindi ko nasaktan si Troy dahil mahal ko siya. Pero noong oras na yon ay parabang naghalo ang balat sa tinalupan. Nadaig ako ng matinding emosyon dahil para magdilim ang aking paningin. At pansamantala kong makalimutan na anak ko pala ang nambasto sa akin. Kung hindi lang dahil kay Amora ay siguradong may kalalagyan sa akin si Troy. Noong sumunod na araw na yon ay lumaya sa bahay namin ang anak ko, Papa Dudut. Hindi ko siya kaagad hinanap dahil inisip kong baka umuwi rin siya. Pero dumaan ang 1 linggo ay walang anino niya ang bumalik sa bahay namin. Doon na nag-alala si Amora at aaminin kong lihim na rin akong nag-isip kung saan posibleng pumunta ang anak ko. Isang araw ay may tumawag sa aming tauhan ng isang ospital upang i-report na nakakonfine doon si Troy, bali magtatatlong araw na siyang nandun, Papa Dudut, sa kadahilan ng nagtangkang tapusin ng anak ko ang kanyang buhay. Nang malaman namin yon ay mabilis pa sa 4:00 pinuntahan namin siya doon ng asawa ko. Sira ulo ka ba?
Bakit mo ginawa yun sa sarili mo, Troy? Gusto ko nang mawala. Ayoko nang mabuhay. Bakit nga, anak? Dahil ba sa ginawa sa'yo ng papa mo? Nagsisisi na siya. Nag-usap na kami at nangako siya sa akin na hindi na niya uulitin yung bagay na yun. Totoo sinabi ng mama mo. Nagsisisi na ako. Hindi kita dapat sinaktan. Kasi anak kita eh. Hindi dapat ako nagpadaig sa emosyon ko. Masyado akong kinain ng galit at puot. May kasalanan din naman po ako kasi nagsinungaling ako. Pero pa, bakit parang pakiramdam ko ako yung kinarma? Anong ibig mong sabihin? Iniwan ako ng girlfriend ko. Sumama siya sa ibang lalaki. Sabi niya sa akin hindi naman niya talaga ako minahal. Ginagamit niya lang daw ako para makakuha ng pera sa akin. Pero mahal na mahal ko siya, ma. Mahal na mahal ko siya hanggang ngayon kahit matapos ng lahat ng mga nangyari. Kahit iniwan niya na ako at sumama siya sa ibang lalaki. Hindi ako makapaniwala na ginawa niya yun sa'yo, nak. Napakasama niyang babae. Kaya mo tinangkang tapusin buhay mo nang dahil lang sa isang babae? Palagay mo, tama ba yung ginawa mo? Philip, huwag mo na nga pagsalitaan ng ganyan si Troy. Bakit hindi? Nakakabwisit yung katwiran niya. Mas gugustuhin niya pang tapusin lahat dahil lang iniwan at niloko siya ng babaeng yun. Nasasabi mo lang yan palibasa sanay na sanay kang manloko. Hindi tungkol sa akin ang usapan, Amora. Huwag mo nga akong baliktarin. Kasalanan mo talaga to, pa eh. Kayo yung dapat nasisihin dito. Anong kasalanan ko? Bakit ako? Kasi yung karma nyo parang napunta sa akin. Kayo dapat yung iniiwan at niloloko eh. Kasi kayo yung nangiiwan at manloloko. Diba? Ganyan yung ginawa nyo sa totoong nanay ko. Tapos ngayon, ganyan din yung ginagawa nyo kay mama. Kung hindi ka lang nakahiga dyan sa kama, baka binalian pa kita ng buto para madagdagan yung iniinda mo. Sige, gawin nyo! Mas mabuti nga na tuluyan nyo na ako eh. Para hindi na ako maghirap. Manahimik na nga kayo! Lumayas ka na nga rito kung wala kang matinong sasabihin. Di ka na naawa sa anak mo. May pinagdadaanan na nga ganyan pa kasama ugali mo. Anak, huwag mong sabihin yan. Oo, masakit yung ginawa sa'yo ng babaeng yun, pero hindi pa naman katapusan ng mundo. Kung niloko ka niya, ibig sabihin hindi siya yung babaeng para sa'yo. Huwag mong hayaan yung sarili mo na matali sa kanya, lalo na kung hindi ka naman niya mahal katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ay, nandito naman ako para samahan ka, para tulungan kang makamove on. Kakampi mo ko, anak. Kami ng papa mo. Kayo lang naman po talaga ang kakampi ko, May. Kasi naging mabait kayo sa akin simula pagkabata ko. Pero yan si Papa, hindi ko alam kung paano ko sa irerespeto. Hayaan mo na. Huwag mo na munang isipin yung bagay na yon. Ang mahalaga, magpalakas ka. Magpagaling ka para makalabas ka na sa ospital. Pagkatapos, aalis tayo. Saan kayo pupunta, Amora? Saan mo dadalhin anak ko? Magbabakasyon lang kami ni Troy. Huwag kang ang parang ano dyan. Bakit kayo lang? Bakit hindi niyo ako isasama? Ayaw ka namin kasama. Saka bakit ka sasama? Dati-rati lagi mong sinasabi abala ka sa ibang bagay. E di yun na lang muna ang atupagin mo. Gusto lang naming huminga ng anak mo sa'yo. Wala po akong kinakatakutan pero noon lang ako natakot sa tanang buhay ko, Papa Dudut. Natakot ako na baka tuluyang mawala sa akin ang pamilya ko dahil sa komplikasyon ng mga kasalanang nagawa ko. Noong nalaman kong tinangkang tapusin ni Troy ang buhay niya dahil sa babae ay nanlamig ang buong katawan ko. Siya lang yung kaisa-isa kong anak, kaya hindi ko kayang mawala siya sa akin. Aaminin kong hindi ako naniwala sa sinabi nilang karma, lalo pat lalaki naman ang anak ko. Sanay ako na mga babae ang pinaglalaroan namin. Iniiwan at niloloko. Hindi ko akalain na merong babaeng mangiiwan at manloloko sa anak ko. Gusto kong maniwala sa sinasabi ni Troy na sa akin dapat ang karmang yon pero napunta sa kanya. Totoo pala yung kasabihan na kung hindi ikaw ang binalikan, yung anak mo, yung apo mo at yung angkan mo.
Hindi nawawala yung karma na bunga ng kasalanan na nagawa mo, sa halip ay nagpapaikot-ikot lamang yon sa pamilya mo. Tulad po ng sinabi ni Amora ay nagbakasyon sila ni Troy sa ibang bansa. At kahit na gusto kong sumunod sa kanila doon ay pinagbawalan ako ng asawa ko. Tumagal sila doon ng 3 buwan bago bumalik sa Pilipinas. Nagsama kami bilang pamilya katulad ng dati pero alam kong sa sarili ko mat ang aming pagsasama. Naging malamig ang pakikitungo sa akin ni Amora at naging malayo ang loob sa akin ni Troy. Magkakasama nga kami pero parang hindi nila ako nakikita, Papa Dudut. Ang sakit-sakit palang mabuhay sa kalungkutan kesa ang kamuhian ka. Eto na nga siguro ang karma ko, ang kabayaran sa mga kasalanan ko. Sinubukan ko po yung tiisin kasi alam kong malaki ang pagkukulang at pagkakasala ko sa kanila bilang padre di pamilya. Isama niyo pa yung mga masasamang bagay na nagawa ko sa nakaraan ko. Masyado ko naging kampante. Nakalimutan ko na ang pamilya ay panghabang buhay tapos ay pinagpalit ko lang sa mga bagay na panandalian. Sa kasalukuyan ay mag-isa na lamang ako sa buhay at bahay namin nang mamatay si Amora sa sakit noong nakaraang taon. Tapos si Troy ay nag-ibang bansa na para doon magtrabaho matapos siyang makagraduate. Kinalimutan na po ako ng anak ko, Papa Dudut. Hindi na niya ako tinatawagan o kinokontak. At sa tuwing ako ang gumagawa ng paraan para kausapin siya ay marami siyang palusot para hindi ako sagutin. Nadudurog po ang puso ko at labis na nagsisisi sa mga nangyari. Tanging pamilya ko na lamang sa Nueva Ecija ang nasasabihan ko ng problema at plano ko na pong bumalik doon kasi pakiramdam ko ay mamamatay ako sa lungkot dito sa Maynila. Nawala na po ako ng dahilan para manatili ako dito. May mga inaayos lamang po akong papeles kaya nandito pa rin ako. Marami po akong pinagsisisihan, mga bagay na sana ay hindi ko na lamang ginawa para hindi ako nag-iisa sa kasalukuyan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Malaking bagay po yon upang kapulutan ng aral ng mga kabarangay natin. God bless sa Barangay Love Stories and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Philip. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.